Nanganganib mapabilang sa sektor ng mahihirap ang mga kasalukuyang middle-income class na mga Pilipino dahil sa oil crisis na kinakaharap ng Pilipinas. Yan ang pinangangambahan ng tagapanguna ng Legislative Energy Action and Development o Lead Council ng House of Representatives. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, bagamat kapwa nararanasan ng mahihirap at ng middle class ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, madalas anyang napagkakaitan ang sektor na ito ng tulong mula sa gobyerno. Ang middle class. Itong sektor na kadalasang hindi saklaw ng ayuda kahit sila'y nalulunod din sa pagtaas ng bilihin. They are one major crisis away from falling below the poverty line. Dagdag pa ni Kimbo, kapag humina ang kakayahan ng mga middle class na kumita at gumastos, baka mismong ekonomiya na ng bansa ang tuluyan ng hindi makausad. Kaya ang ilang mambabatas nananawagang pagtuunan na rin ng pamahalaan ang pag-aabot ng tulong sa middle class na siyang bumubuo sa halos kalahati ng 100 milyong populasyon ng bansa. Middle class of this country is 45%. Lagi na lang yung vulnerable ang nakakakuha ng kahit papanong tulong galing sa pamahalaan. Pero papano naman yung mga middle class na kami mismo sa amin nanggagaling yung majority ng buwis natin? Papano naman kami? Ayon sa Department of Finance na miyembro ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, kinikilala nila ang ambag ng middle class sa buwis na pumapasok sa bansa. Kaya't kasama rin sa kanilang mga pinag-aaralan ang ayudang pwedeng ibigay sa mga ito. Kaya po dun sa uplift, pinag-uusapan nga po din kung ano po yung intervention na pwede po maibigay sa middle income classes. Giit ng Finance Department, nagsimula na rin naman ang mga fuel subsidy, diskwento sa targeted sector at suspensyon sa excise tax ng LPG at kerosene. Ngunit paalala ng mga mambabatas, bagamat gumugulong na ang ilang programa, dapat minamadali ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong bago pa mahuli ang lahat para sa mga Pilipino. I guess we should reconsider some of the decisions made, particularly when the timing when the assistance will be given. Kasi kung masyado matagal, sabi nga, ano pang gagawin natin sa damo kung patay na ang kabayo? Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.